i-divide ho natin siya sa 4 kasi 4 yung i-deploy natin na bibigyan natin ng atin pong internet. Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Highly-Com-Works. Sa araw na ito mga kaibigan ay may ibabahagi na naman po tayo sa inyo na kung saan ay kung paano po natin i-manage ng maayos yun pong internet plan ho natin para ma-deploy ho natin ng tama or balance doon po sa atin pong mga vendo. Ang video na ito mga kaibigan ay maganda po sa kaibigan natin dyan na nagbi-business ho ng vendo na hindi pa po gumagamit ng PPPoE, gamit ho ang Microtech mga kaibigan. Ang kaalamang ito mga kaibigan ay base na din po sa atin pong experience. Kung kayo man po ay meron pong idadagdag sa atin pong tutorial, ay magbahagi din po kayo sa atin pong comment section. So tara mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo. Ayan mga kaibigan, nakikita nyo naman po yung diagram ho natin ay napakadaling intindihin lamang po. Okay, so halimbawa lamang meron ho tayong 200 Mbps plan. Yun pong plano natin na kinuha natin sa atin pong service provider. So para po or maganda po yung pag-deploy ho natin ng speed ho ng atin pong internet, ay mas maganda mga kaibigan na naka Microtech ho tayo. At yung Microtech natin ay dapat po ay naka PPPoE para ma-manage ho natin yun pong speed na atin pong ibibigay dun po sa atin pong mga vendo. Pwede din naman po mga kaibigan, meron din po tayong mga kaibigan dyan na hindi na po sila gumagamit ng Microtech. So ang ginagawa ho nila ay direkta na po mga kaibigan from ISP papunta po sa switch hub, tapos yun na po i-deploy na po nila sa bawat vendo ho nila mga kaibigan. So sa ganung paraan lamang ay may disadvantage po mga kaibigan kasi meron ho tayong na-experience na ganun. Ang nangyari mga kaibigan, yung vendo 1 ho ay meron po siyang internet at saka sa vendo 2. Yung tatlo naman po mga kaibigan at saka pang-apat ay wala pong internet. So yun yung pong disadvantage nila mga kaibigan. Kung sino yung naunang iyon, ayun lamang po ang meron pong internet sa ganoong pong paraan. Para maiwasan po mga kaibigan ang ganon at saka maiwasan na din po ang paglalag ng internet, ang magandang gawin ay dapat lagyan ho natin ng PPPoE. I-manage ho natin yung pong speed ng atin pong internet mga kaibigan. So ang gagamitin natin yung pong Microtech, Hoplite, Microtech Hex or yung ibang model ng Microtech mga kaibigan ay pwede po. Pero kung halimbawa na lamang ay 6 lamang po yung atin pong vendo or di kaya ay 10 lamang, pwede naman po tayong gumamit ng Microtech Hoplite mga kaibigan. Mas mura po yun. Pero mas maganda ay naka-hex ho tayo kasi hindi naman po masyadong mahal yung pong hex mga kaibigan. Kayang-kaya din po ng ating bulsa po yon. So kung kayo po ay magtatanong kung paano po yung PPPoE, paano po mag-config ng PPPoE sa atin pong Microtech, again, meron ho tayong link mga kaibigan dito po sa atin pong video, sa baba ho ng atin pong video, sa description ho natin. Bisitahin nyo lamang po. At nandyan po mga kaibigan kung paano po mag-config ng PPPoE. So bakit natin lagyan ng PPPoE? Kasi yan po yung magmamanage mga kaibigan ng speed ng ating internet na ibibigay ho sa atin pong mga vendo. Halimbawa po mga kaibigan, balik ho tayo. Kung meron ho tayong 200 Mbps plan, i-divide ho natin siya sa 4 kasi 4 yung i-deploy natin na bibigyan natin ng atin pong internet. Kung i-divide 4 ho natin sila mga kaibigan, halimbawa lamang po, ay meron po silang tig 50 Mbps. Okay? So, ibig sabihin, ang bawat vendo ay mabibigyan sila ng 50 Mbps. So, ganito po yung setup na atin pong gagamitin or atin pong gagawin mga kaibigan. Kung nakita nyo po sa gilid, meron po akong nilagay po dyan na username at saka password kasi yan po yung ikakopy natin, ilalagay ho natin sa atin pong admin panel sa vendo ho natin kasi meron pong setup po dyan na PPPoE. So, halimbawa lang po ang Easy Wi-Fi, LPB, meron po yan mga kaibigan. Ipapakita ko lamang po sa inyo mamaya. So, yung isa kong video na ginagamitan pa po ng router para po yun sa mga client ho natin. At pwede din po yun mga kaibigan sa pag-setup po ng ating mga vendo. Pero sa ganito pong paraan, halimbawa na lamang po ay vendo lamang po yung ating nilalagay. Na-deploy ho tayo ng vendo. Pwede na po na hindi po tayo gagamit pa ng router. Dadirect na lamang ho tayo mismo sa vendo ho natin. Kasi nga po, meron pong settings yun pong vendo natin mga kaibigan na PPPoE. Okay?
So maganda nga po talaga yung Vendo ho natin ay meron pong PPPoE system. So yun naman pong pag-generate mga kaibigan ng client, yung username at saka password, dito po natin yan isi-set up sa Microtech ho natin na naka-PPPoE. Makikita nyo po yan sa video ko kung ibisitahin nyo po yung atin pong link na nasa baba mga kaibigan. Okay? So from ISP, papunta yan sa Microtech ho natin. Yung blue na lines po dyan ay cable po yan, UTP cable. So papunta po siya sa switch hub. Alam nyo naman po siguro mga kaibigan kung ano yung switch hub. Ipapakita ko lamang po sa inyo, lalong-lalo na sa lahat po ng baguhan natin po mga kaibigan dyan, kung ano po yung switch hub, okay? Ayan mga kaibigan, nakikita nyo po, mga switch hub po yan mga kaibigan, pwede po natin gamitin to. Ayan, okay? So, para mas makamura lamang ho tayo, ay pwede ho tayong gumamit ng non-giga mga kaibigan. So, kayo na po ang bahala kung ano po ang inyong pipiliin. So, yun po yun mga kaibigan, yun pong switch hub. So, from switch hub, kasi po mga kaibigan, yung switch hub po kasi meron pong 4 na port, 4 na lalagyan ho natin ng UTP cable, meron din pong 8, meron din pong 16, depende po sa switch hub mga kaibigan. Okay, kung 4 lang naman yung atin pong Vendo, pwede na po na 8 po yung or 8 po yung port ng atin pong switch hub na gagamitin mga kaibigan. So, from switch hub, lalagyan natin ng UTP cable, papunta po sa MediaCon natin, MediaCon A, tapos yung kanyang connection ay MediaCon B. Halimbawa na lang po mga kaibigan, kasi nga po naglalagay ho tayo ng mga Vendo, yung malayo ho sa bahay ho natin, di ba? May mga Vendo kasi tayo na nilalagay sa ibang kanto, at saka minsan naman ay nasa layong 1 kilometer, 500 meters, 300 or di kaya ay 100 meters. So yan pong read lines dyan ay fiber optic cable po yan mga kaibigan. So yan po yung gagamitin na ho natin. Pero kung malapit lang naman, nasa 10 meters yung paglalagyan natin mula sa main ho natin, ay pwede ho tayong gumamit ng UTP cable. Pero kung ganito na po yung layo niya, 100 meters to 1 kilometer, gagamit ho talaga tayo ng fiber optic cable. Again, meron ho tayong video niyan mga kaibigan. Ang link po nasa description din po natin. Okay, balikan ko lamang po mga kaibigan from MediaCon A to MediaCon B. Tapos sa MediaCon B naman, papunta yan gamit po ang UTP cable. Kung makikita ho yun sa diagram lamang po yung mas mataas yung UTP cable natin mga kaibigan. Pero sa actual po ay pwede po natin siyang ipatong doon po sa Vendo natin. At pwede din pong ilalagay doon po sa loob ng Vendo para mas safe po siya mga kaibigan. So hindi na po gagamit ng switch o di kaya ay router mga kaibigan kung magdi-deploy lamang po tayo personal ng atin po mga piso wifi. So pagdating ho sa piso wifi mga kaibigan, para po ay 50 Mbps lamang po yung marireceive niya at hindi po susobra, ay kailangan natin ng username at password na na-set up po dito po sa Microtech ho natin. So ipapakita ko mga kaibigan dun po sa admin panel ng Easy Wi-Fi kung saan natin makikita yung PPPoE system ho nila. Okay, so tara. So ito po yung admin panel mga kaibigan ng Easy Wi-Fi. So hahanapin natin dito po sa network. So sa iba na pong system, hindi ko alam kung saan po nakalagay yung PPPoE po nila mga kaibigan. So sa Easy Wi-Fi, ito po mga kaibigan sa network, click lamang po natin ang network. Tapos dito po sa connection settings or WAN or internet source settings, i-click lamang po natin yan at makikita ho natin sa baba yung PPPoE. Nakita nyo po mga kaibigan, meron pong PPPoE username at saka password at ganoon din po ang makikita ninyo sa iba pong system mga kaibigan. Halimbawa LPB at saka yung ibang system po or software ng piso wifi. Ilalagay mo dyan yung client 1. Tapos halimbawa lamang po mga kaibigan na 1234 yung password na nilagay ko at yung na-set up ko sa Microtech is client 1 tapos 50 Mbps. So yan lamang po ang marireceive ng atin pong Vendo mga kaibigan. Pagkatapos nyan, save changes lamang po. Click lang po yan. Para po ay gagana po yan sa atin pong mga Vendo. So ganun lamang po siya kasimple sa pag-set up po ng PPPoE dun po sa Vendo ho natin mga kaibigan. So nakita nyo mga kaibigan, napakadalit, napakasimple lamang po ang pag-set up ng atin pong PPPoE from Microtech papunta ho sa Vendo ho natin. So dito naman po sa pangalawang client, pangatlo at pang-apat ay ganun din po yung atin pong gagawin mga kaibigan. Ilalagay lamang po natin yung pong username at password na ginawa ho natin sa atin pong Microtech na naka-PPPoE mga kaibigan. So, ganyan po talaga mga kaibigan ang magandang setup para po sa atin pong mga Vendo
na kung saan ay talagang madideploy ng tama yun pong speed ng atin pong internet sa bawat window ho natin. At isa po yun na makakatulong ho sa atin na mag less lag or hindi po maglalag yung ating internet sapagkat binigyan ho natin sila ng tamang speed na meron ho tayo sa atin pong main ISP mga kaibigan. Again mga kaibigan, ganun lamang po kasimple yung pong pag-setup sa ganitong setup. O nga pala mga kaibigan, kung kayo po ay baguhan pa lamang po sa atin pong YouTube channel, huwag po niyong kaligtaan na mag-like ng ating mga video, mag-share ng ating mga video mga kaibigan, at saka mag-subscribe na din po sa atin pong YouTube channel. At pinaka-importante sa lahat, na i-hit po ninyo ang notification bell para ma-notify ho tayo sa susunod pa po ng atin pong mga bagong upload na video tutorial mga kaibigan. At ganun din mga kaibigan, meron ho tayong mga link sa baba ng ating mga video na kung saan ay pwede ho kayong bumili po dyan sa mga mumurahing mga piso wifi parts mga kaibigan o di kaya ay Microtech, ay pwede po kayong bumisita sa mga link na yan at dyan po kayo bumili mga kaibigan kasi mga legit store po yan at hindi ho talaga kayo masascam. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.